Did you know sa Turkey wala silang dog pound? Nagpasa lang yung government ng batas na dapat kapunin yung mga aso, mga stray dog sa kalye, pusa, di ba? Tapos mismo yung tao doon, inaalagaan lahat ng aso at pusa, may respeto sila. Hindi nila sinasaktan, binibigyan pa nila ng pagkain. Tapos, even yung malls and restaurant, makikita mo nandun yung mga dogs at cats, di ba? Nasa loob ng restaurant, nasa loob ng mall, bawal yung saktan. Kahit yung mga doon, yung mga turista, sinasabihan sila, hindi nyo pwedeng basta saktan yung mga hayop, ang mga dogs and cats sa Turkeys. Diba? Samantalang dito sa ating, yung dog pound, hell na yon. Kung pumunta yung dogs doon, sigurado hell na yon. Papunta, malamang mercy killings ang gagawin sa kanila doon. Kaya, yung dog pound sa atin, pangit. Hindi naman lahat, pero most likely, pag government dog pound, malamang, they kill the dogs, cats. May karapatan silang mabuhay. Binuhay din sila ng Diyos, di ba? Hindi lang tayong tao, may karapatang mabuhay. Dapat siguro, magpasa din ng batas yung government na kapunin nila lahat ng stray dogs and cats. Din sana yung mga Pilipino rin, magkameron din tayo ng disiplina. Hindi natin sila bibigyan ng pagkain, huwag na lang natin sila saktan, di ba? O kaya, yung iba dyan, huwag natin gawing pulutan yung dogs and cats. Hindi sila source of meat. Yeah. Tsaka alam mo ba, sa Nepal, meron pa nga silang yearly na sineselebrate pag thankful sa dogs. Ganun din mapagmahal yung mga Nepal pagdating sa aso. Napakahalaga niyan, dogs and cats. Diba? Lalo na sa panahon ngayon, marami ng dog lovers, cat lovers. Sana man lang, yung mga dog pound sa atin, maging maayos. Huwag yung mercy killings, makita mo, payat na yung mga dogs, buto na. Makikita mo dyan sa iba, yung mga pinopost sa Facebook, di ba? Makita mo. Nakakawa yung mga dogs, so hulihin nila. Sana huwag nyo na lang hulihin, doon na lang sila sa kanya, di ba? Tapos, kapunin na lang nila, turukan nila ng anti-rabies, di ba? Ganun lang yun eh. Tulad ng ginagawa sa Turkey, saka sa Nepal, di ba? Ganun ang gawin nila, di ba? Tapos, meron pang politiko na sabi, iwanan na lang yung dogs and cats sa bahay. Pag may disaster, may baha, bayaan na lang sila mamatay. Yung bang klase ng mga politiko na iboboto nyo, mga ganyang klase, mga walang yan, walang kaluluwa yan. Isipin mo, wala silang pakalam sa buhay ng animals. Bakit? Kasi hindi naman rehistradong botante yung mga dogs and cats eh. Kaya wala siyang pakalam. Doon lang siya sa tao kasi doon siya makikinabang.